In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba sila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Easter Vigil Reflection na to. Ang mabuting balita ngayong gabi ay puno ng liwanag mula sa kadiliman. Mula sa libingan, sumiklab ang tagumpay. Si Jesus ay muling nabuhay. Hindi na siya patay, kundi buhay. At ito ang sentro ng ating pananampalataya bilang Romano Katoliko. Sa kwento, makikita natin si Maria Magdalena at isa pang Maria. Punta sila sa libingan, dala ang lungkot at takot. Pero ang natagpuan nila ay hindi patay na katawan, kundi isang walang lamang libingan at isang mensahe ng pag-asa. Huwag kayong matakot, siya ay muling nabuhay. At higit pa doon, nakita nila mismo si Jesus. Ang kanilang takot ay napalitan ng galak at ang kanilang pagdududa ay naging matibay na pananampalataya. Minsan sa buhay natin,
parang nasa libingan din tayo. May sakit, may problema sa pamilya, may pinagdadaan ng emosyonal o espiritual na laban. Pero ang mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay ay malinaw. May pag-asa kahit sa gitna ng kadiliman. May bagong buhay kahit sa gitna ng paghihirap. Hindi lang ito kwento. Ito ay katotohanan na binago ang mundo. Ang mga patutuon ng Church Fathers. Si Saint Augustine of Hippo, we are an Easter people and Alleluia is our song. Tayo ay mga taong muling nabuhay kay Kristo. Ang ating buhay ay dapat mapuno ng kagalakan. Si Saint John Chrysostom, Christ is risen and life reigns. Ang kamatayan ay natalo, ang buhay ang naghahari. Si Saint Irenaeus of Lyons, the glory of God is man fully alive. Ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos ay ang tao na nabubuhay sa Kanya. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko sa ngayong panahon ng Easter? Magbalik loob sa Diyos, kumpisal, misa at panalangin. Mabuhay bilang saksi ni Kristo, hindi lang salita, kundi gawa. Magpatawad tulad ng pagpapatawad ni Jesus. Magbigay pag-asa sa iba, lalo na sa may sakit at nahihirapan. Manalig kahit mahirap, dahil ang libingan ay hindi ang wakas. Halimbawa, kung may sakit sa pamilya, samahan ng dasal at pag-aaruga. Kung may kaaway, piliing magpatawad. Kung nanghihina ang pananampalataya, bumalik sa simbahan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinagdarasal namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong aming pamilya at lahat ng may karamdaman na nakabasa at nakikinig nito. Gabayan mo po ang lahat ng kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang buong simbahan. Pagpalain mo rin ang gobyerno ng Pilipinas upang sila'y maglingkod na may katapatan at malasakit. Tinatagubilin din namin sa iyo ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at ang lahat ng aming idinadasal. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria,
ipagkaloob mo sa amin ang proteksyon laban sa lahat ng unos at kalamidad. At tulungan mo kaming mamuhay bilang buhay na saksi ng iyong muling pagkabuhay. Amen. Mga kapatid, ang libingan ay walang laman. Si Kristo ay buhay. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi iyon ang katapusan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!